Delicious! This is Max, your pretty candy. And another vlog, another video tayo. As always, tatalakayin natin, alamin natin kung ano nga ba pinagkaiba ng Ilaya at Ilayon. Ano nga bang pinagkaiba nila? Anong tawag sa mga maklera doon? Paano sila nabubuhay? Ano ang kanilang kinabubuhay? At bakit hindi sila pwedeng paghiwalayin? Halina't alamin natin! A few moments later. Marami pang hindi nakakaalam, marami pang tanong, marami pang nalilito, naguguluhan kung ano nga ba pinagkaiba ng Ilayon at Ilaya. Pero magsisimula muna tayo sa Ilayon. Ano nga ba ang Ilayon? Ito ang tawag sa lugar na nasa itaas, kabundukan, o kung saan nagsisimula ang ilog. Dito nang galing ang tubig na dumadalo pa sa ibang lugar. Ate Max, anong tawag sa mga taong nakatira dito? Taga-bundok lang? Sila ay tinatawag na taga-Ilayon, taong bundok, o mga katutubo. Noong unang panahon ng ating mga ninuno, tinatawag din silang saraya o yung mga nasa taas na bahagi. Pero medyo hamon ang buhay doon dahil malamig, maulap at mahangin sa Ilayon. Ang kanilang kasuotan ay makapal at simple. Ang kanilang pamumuhay ay nakatipindi talaga sa lupa. Nagtatanim sila ng gulay, kamote, kape, at palay sa mga hagdan-hagdang bukid. Sila rin ang tunay na tagapangalaga ng ating mga gubat at bukal. Oh, may nag-comment. May mga pamahiin din ba sila? Katulad ng mga lolo't lola natin? Ang sagot dyan ay oo naman. Mahigpit nila iginagalang ang kalikasan. Naniniwala silang ang bundok, puno at tubig ay may buhay at may dalang biyaya. Kaya hindi sila basta-basta naninira o nagtatapon ng walang pakundangan. O ngayon, gets nyo na ba ang Ilayon? Ano naman daw yung nasa ibaba? What? So ayun na nga ang tinatawag nilang baga ay yung Ilaya. Ano nga ba ang Ilaya? Bukid, lupa. Hindi lang basta bukid, lupa. Ang tawag dyan ay Ilaya. Pero huwag kayo malilito kung ang Ilayon ay nasa itaas, ang Ilaya naman ay lugar na nasa ibaba. Kapatagan o kung saan dumadalo ang tubig mula sa Ilayon papunta sa dagat o mas malaking ilog. O ang taga-taas ay taga-Ilayon, ang mga naninirahan naman sa Ilaya ay tinatawag na taga-Lambak, taga-Kapatagan o noong sinaunang panahon, Ilawod ang tinatawag sa kanila o mga nasa ibabang bahagi ng ilog. Ate Max, mas madali ba ang buhay doon? Yan ang alamin natin. Dahil patag, maaraw at mas mainit dito sa Ilaya, mas malawak ang kanilang taniman ng palay at mais. Bukod sa pagsasaka, sanay din sila sa pakikipagkalakalan, pangingisda at paggawa ng mga kagamit ng kailangan ng komunidad. Mas mabilis at masigla ang takbo ng buhay at ugnayan ng mga tao rito. Ate Max, kung magkaiba naman pala sila ng pwesto at pamumuhay, bakit sabi mo kanina, hindi sila pwede paghiwalayin? Well, let me explain! Napakahalaga ng ugnayan nila. Ang Ilayon ang nag-iingat ng tubig at nagbibigay ng mga sariwang gulay, prutas at kahoy. Ang Ilayon naman ang nagpapadala ng paitaas ng bigas, asin, kasangkapan at iba pang produkto mula sa kapatagan at dagat. Nagtutulungan sila at nagpapalitan ng yaman. Sa madaling salita, walang Ilaya kung walang Ilayon. At walang maayos na buhay sa Ilayon kung walang tulong mula sa Ilaya. Kaya tandaan mga ka-Delicious, magkaiba man tayo ng lugar o pwesto ng buhay, iisa lang ang ating pinagmulan at kwento. Inabot na tayo ng gabi! So yun, narinig nyo na yung mga ugong ng zzz, mga ganun, diba? So yes, don't forget to like, share this video para sa mga dagdag pakaalaman. And ako muli, si Max, your pretty candy host. Wala nang iba, ako na to. And yes, hanggang sa muli, ingat! Boom 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 boom. Brum bum 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 bum. Brum bum bum bum. Mas cara vai mandando e ela vem jogando bum 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 bum. Brum bum bum bum